So, this is another round ng pag-germinate ko ng seeds. Kasi yung iba, napaaga yung pagbababa ko sa kanya, yung paglalabas. So, kailangan ko ulit na sitaw kasi mukhang di masyadong maligaya yung sitaw dun sa baba. Yes. So, tsaka itong patola. Yan. So, kailangan meron na. So, nagtanim na ako ng kulitis, ng kangkong, ng saluyo. Yes. Ganda ng araw, oh. Nag-a-adjust ang aking ampalaya. So, yung sili, tatanim ko pa. Yung pechay. Kasi nag-a-adjust sila. Ayan. Actually, sayote ito. Okay. Ako ang aking kangkong. Mustasa. Yan. Look, mustasa ko yan. Look, ayan mo. Mukhang hindi nila nasurvive. Sana makasurvive. Kasi minsan bumababa pa rin yung temperature. Ang palaya ko. Ay, nako. Yan, naluntay-luntay na sa lamig. Hindi ko alam kung makakabawi pa. Ang aking ampalaya, sayang, oh. See? Malamig. Ito din aking sayote. I don't know. Napaaga ako ng labas sa kanila. See, maaga ko kasing inilabas itong mga sitaw. Yan, sitaw yan. Ang ganda-ganda niya nung inilabas kong una. Ito yung ampalaya sa loob. Mukhang okay pa. Although, makikita mo na may namumuti-muti, nalamigan. Hay, nako. Siyempre, talagang tinitingnan mo lang yung mga chances mo kung paano makabuhay sa pang-mainit na halaman dito sa malamig na lugar. Yan, oh, may insektong nagbubungkal. Ito yung mustasa, yan, no? Parang abunot. Yan din, no? Tingnan nyo, oh, napunot. Ito yung mustasa. Wow. Aha. Huwag ka naman agad magkabulaklak. Look, Scotlings, hindi ko alam kung bakit. Ang liit pa ng mustasa ko. Namumulaklak na. Yan, oh. Namumulaklak na. Tinanggal ko siya. Para malaman niya hindi pa siya dapat magbulaklak. Liit-liit pa niya, oh. Tingnan mo. Alam niyo naman kung paano, kung gaano kalaki ang dahon ng mustasa. Yan, kaya hindi ko siya talaga mailabas. Kasi ang lakas-lakas pa ng hangin. Mahangin masyado. Sana pagpasok ng June, hindi na. Kasi mapapayat ang kanyang mga, ayan, mga sanga o katawan. Hindi nila kaya yung hangin. Kagaya ng mga nauna, ayun, sira lang, sayang. Ayan, naglabas na naman ako ng bagong sitaw, patola. Ayan. Malakas ang hangin, kaya ayan, di ko alam kung mapubuhay na naman siya o hindi. Kasi malakas ang hangin. Hangin, ayan. Eh, ang papayat ng kanyang stalk. Ayan. Ayan ang challenge. Na yung okra. Diyos ko, day. Ayan. Nag-sprout yung okra dito sa kalamansi ko. May nililipat ko siya sa baba. Kasi hindi naman siya pwede ditong magtagal. Ano kaya ililipat ko na naman. Parang nakakatawa, nililipat ko, nilalabas ko itong mga ibang ganyan para mamatay dun sa labas. Diyos ko, day.
ko, struggle is real. See? Ang aking patola, ayun na. Skuday, ang aking sitaw. Ayan na. Sauce. Ang aking mustasa na ang aagang nag-mature. Eko. Ito yung sili. Ito yung talong. Yeah. So, ito yung pechay. Si talong. Ayan, kinain na siya. Naku! Hirap. No. Hindi healthy itong mga nabubuhay pa ditong ampalaya. Ito, kailangan. Ito, ayan, galing ito sa buto sa Pilipinas. Talong na mahaba. Ito yung sili rin na mahaba. So, ito yung mga hiniwalay ko na. Ayun, may namatay na kagad na isa. Ay. At least may dalo ako ditong ayan. Sitaw. Well, I don't know kung hanggang kailan siya. Sana tuloy-tuloy. Tanim ako ng bawang dito sa loob. Kasi sabi nila, nakaka-repel daw ito ng insect. Ewan ko kung ano. Pero sabi nila, yun bawang tsaka sibuyas. Oh, ang pangarap kong cultural gardening. Yan. Ayan, ewan ko, ang mga okra. Naubos na lang yung mga pinupunla-punla ko. Masyado siguro akong excited. Hindi ko siguro siya dapat nilalabas agad. Well, kasi gusto nila ng init. So, sabi ko, para talagang ma-reach nila yung potential nila, kaya nilabas ko. Tsaka mga nakakaraang araw kasi, iinit. Kaso, paggabi, lumalamig. Ay, naku. King kagulayan. Ang pechay. See, ganyan, nagkaroon ng mga may kumakain. Ang aking sayote. So, yan, sayote. Ang aking kamote. Today is May 31. Kailangan lang ilabas tong mga to. Pero may pasok pa ako Sa Monday, kailangan ilabas ko na sila. Kasi yan, nagagapangan na sila sa isa't isa. Yung iba na pamigay ko na. Ito ang papayat. Hindi ko ma-expose ka agad. Kasi nga, mahangin ngayon masyado. This year, iba siya. Yung hangin-hangin niya. So, hindi nito kaya na nasa labas. So, update tayo ng aking cultural gardening. Well, sad to say, hindi siya ganon ka-successful. Sa aking mga trial, hindi siya ganon ka-successful. Nasasayangan ako, ganyan, pero wala magagawa. Pero, eto ang aking garden yan, So, ang sinasabi ko lang na hindi successful, na medyo hindi ako masaya, yung aking, dapat, yung project ko ba na nagdala ako ng mga buto galing sa Pilipinas. Tapos tinanim ko, nagaan. Kasi every time na ibababa ko siya, ay naku, hindi siya nabubuhay. Pero ganyan talaga ang gardening, di ba? Like this one, ilang beses ako nagpatubo ng ampalaya. Ayan, Pang-apat yata ang trial ito ng ampalaya dito. Although parang may lumilitaw siya na sitaw. I don't know kung hanggang kailan siya. Although tumubo ang pechay, pero ganyan nga, ang dali nilang mag-mature. Ngayon, puro bulaklak na at buto.
So, hindi ko napakinabangan yung yung dahon nila. Naman na talong, ito kasi, itong pinapakita ko, yung mula siya sa seed talaga, na ako yung nagpatubo. Kasi ayan, bata pa, ang ikli rito ng summer. Musasa. Dito may mga nilagay kong sitaw, pero kinain sila ng mga critters. Yung roly-poly, yung pillbugs, ganyan. Dito naglagay ako dito ng patola, pero wala rin. So, ito yung mustasa. Ganda rin siya. So, hindi ako nakakain ng dahon niya. Labanos. Wala rin. Hindi ko alam kung may tumutubo siya sa ilalim. Kasi kailangan dagdagan ko siya ng lupa. King diba? Yung kangkong. Pero wala nangyari sa kangkong. Ito kasi, tubo na to nung binili ko. Galing lang siya sa angkas. Pero itong kangkong, look. Yan, kangkong yan. Walang sumipot na, ano man tawag doon? Saluyot. Yeah, walang sumipot na saluyot. O di kaya yung kulitis na sinabog ko rito. Wala. So, ito yung sili naman. Diba? So, yan yung mga nangyari sa seeds na galing sa Pilipinas. At least, ayan ang aking sayote. Mula sa pagkaliit-liit na kinuha ko lang yung buto mula sa binili ko sa Central na sayote. Ayan na siya. Pero malaki yung ng last year ko na ako rin ang nagpatubo. Ay, naku. So, I don't know. Pero parang downhearted ako dun sa sa aking project na cultural gardening. Seeds from the Philippines.